Bago ang lahat, luma muna. Ito yung mga players na nagiging mamaw kapag playoffs. Yung go-to guy nila kapag postseason na kapag nawala sila sa lineup, alam mo nang mahihirapan ang team nila. So umpisahan ko na at wala na rin ako mai-intro. Unahin ko na kay Jamal Murray. This season, 13-10 ang Nuggets kapag wala siya sa lineup. Dati, nagawa din ng Denver na maging top 6 sa West noong 2022 kahit noon nagpapagaling pa siya sa injury at kahit si MPJ. Si Nikola Jokic yung natira na main man. Kapag si Jamal Murray nawala sa lineup ng Nuggets sa playoffs, alam mo na mahirapan yung team nila kahit meron pa silang pamalit. Parang magiging normal yung Nuggets at beatable si Nikola Jokic. Noong 2019, unang pumasok sa playoffs si Jamal Murray. Tinalo nila ang San Antonio sa 7 games kaso nung next round natalo naman sila sa Portland sa 7 games. Noong 2019, sa regular season, meron siyang 18 points, 4 rebounds at 4 assists per game. Sa playoff series nila kontra Portland, back-to-back 34 points ang ginawa niya. Nag-average pa siya noon ng 21 points, 4 rebounds, 4 assists at 33% sa 3-point area. Sinundan nyo ng 2020 playoffs na umiskor siya ng dalawang 50-point game versus Jazz, Game 4 at Game 6. Dalawang beses ding nakabalik ang Denver sa 1-3 deficit dahil yon kay Jamal Murray. Noong 2020, meron siyang 18 points, 4 rebounds at 4 assists per game at 34% sa 3-point area. Pagdating ng playoffs, naging 25 points, 5 rebounds, 6 assists at 45% sa 3-point area. Yung 2023 playoffs ang pinaka-best niya na taon. 26, 5-7 average. May career si Jamal Murray sa regular season na 17 points, 3 rebounds, 4 assists. Pero kapag postseason, 25 points, 5 rebounds at 6 assists per game. So hindi ko na isasama yung teammate ni Jamal Murray na si Nikola Jokic dahil alam nyo nang siya ang main man talaga. Dahil kung anong game niya sa regular season, ganon din siya sa playoffs. Hindi nagkakalayo yung diferensya. Si Jalen Bronson naman yung player na sinasabi ng ibang mga fans na susunod kay Derrick Rose. Hindi bilang youngest MVP, kundi yung isa. Hindi ko nababanggitin baka magkatotoo pa. Si Bronson 3 beses nakapasok sa playoffs. Yung una sa Dallas noon pero hindi siya masyadong kasama nun sa rotation. Nang 2022, nag-average nun si Bronson sa regular season ng nasa 16 points, 4 rebounds at 4 assists per game. Pero nung playoffs, nagkaroon siya ng 21 points, 4 rebounds, 3 assists. Siya din yung major piece ng 2022 Dallas run. Versus Jazz, nag-average siya noon ng 28 points per game kasi walang luka sa unang mga games noon. Siya pa ang nag-take over noon lalo na nung 41 points na ginawa niya nung game 2. Sa unang taon naman niya sa Knicks, nag-average siya ng 24 points, 3 rebounds at 6 assists per game. Meron pa siyang 41% sa 3-point area. Nung playoffs naman, naging 28 points, 5 rebounds at 5 assists per game. Tinuloy lang niya kung ano yung ginawa niya kay Donovan Mitchell nung naglalaro pa sa Utah Jazz na ngayon nasa Cavaliers. Si Kawhi naging dominante kapag playoffs. Siya yung isa sa player na nagdala sa Clippers sa conference finals ang unang beses sa kanilang franchise. Siguro deserve naman niyang ma-retire yung jersey niya. Nung naiwan kasi doon si Paul George sa series versus Suns, maganda naman yung scoring niya pero by percentage, mababa. Proven na kasi si Kawhi kapag playoffs, mapa San Antonio, Toronto at kahit dito sa Clippers. Kaso nga lang yung era niya dito sa Clippers, laging nagkakaroon ng injury. Meron siyang average sa buong stint niya sa Clippers na 24 points, 6 rebounds at 4 assists per game. Kapag playoffs, nasa 29 points, 8 rebounds at 2 assists per game siya. Tumataas ang average si Kawhi kapag postseason. Dahil siguro by numbers of games sa average, pero sa scoring by game nalalagpasan niya yung average na yon sa regular season. Bukod pa doon, hindi kasi makikita sa usual stats yung defense. Kaya si Kawhi pa rin yung isa sa pinakadelikadong player sa kalaban kapag healthy, kapag postseason. Mostly ang tumatalo kay Kawhi, injury. Si Devin Booker naman yung player na unang sabak pa lang sa playoffs noong 2021 kalaban ng Lakers nung first round, umiscore agad siya ng back-to-back 30 or more points. Tinapos niya ang series sa Lakers na meron siyang 47 points, 11 rebounds at 8 3-point shot. Sa unang beses din niya sa finals noong 2021, kahit natalo sila doon, si Booker umiscore din ng back-to-back 40 or more points. Parehas nga lang talo yon. Mamaw din kasi noon ng Bucks. Nang 2022, nagkaroon ng injury nung first round itong si Booker na nawala ng 3 games. Medyo nag-adjust pa siya nung nakabalik. Nung series nila sa Dallas, maganda pa nilaro niya sa first 3 games.
Sa 2023 naman, tatlong 40 or more points ang ginawa niya. 45 at 47 points versus Clippers. Nasa 47 points naman versus Nuggets. May career average si Booker sa regular season na 24 points, 4 rebounds at 4 assists per game. Sa playoffs naman, nasa 28 points, 5 rebounds at 5 assists per game. Ito nga lang yun. Mamaw si Booker kapag playoffs pero nagiging kuting siya kapag elimination game sa series. Ito yung isang panalo na lang ang kalaban. Para siyang kanta ng parokya ni Edgar. Hindi alam kung paano tatapusin yung series kaya bigla na lang nawawala. Ang tatay naman ni Booker na si Luka, sinabi ni Gilbert Arenas na James Harden 2.0 kapag playoffs dahil hindi siya naglalaro ng defense or wala siyang D kapag postseason kaya Luka Doncic. Yung first 2 playoffs ni Luka malamang kasi 119 ang defensive rating no ni Luka. Pero yung last 2022 na nakapasok si Luka sa postseason, 108 ang defensive rating niya. Pang defensive player of the year yung rating ni Luka noong 2022. May average din siyang 113 defensive rating. Mas mataas yun sa career average ni Damian Lillard na kilalang scorer. Sa tatlong playoff run ni Luka, tumataas ang scoring niya. Last 2022, hindi siya umiscore ng below 20 points. Ang laki ng galit nitong si Gilbert Arenas sa mga European player. Sa bagay, si Luka kasi may dating, si Arenas puro alis. Sa tatlong playoff run ni Luka, 30 or more points ang average niya. Mostly, solo ride din si Luka kapag postseason. Yung 32 points per game niya sa playoffs kung may kasama pa siyang isang player katulad dati ng kay Jalen Bronson, mag-iiba yung run nila sa postseason. Aasahan mo kasi si Luka kapag playoffs i-score ng 30 or kaya 40 points. Kailangan may kasama pa siya nun kasi hindi naman niya kayang buhatin sa scoring yung isang team kung wala naman susunod sa kanya na i-score din ng at least 20 points at maglalaro din ng defense. Dahil si Luka din naglalaro ng at least 37 to 40 minutes per game kapag postseason. Yung isang player naman na hindi na tinitingnan kung anong position ng team niya sa standing dahil nga nagiging mamaw ay si Jimmy Butler. Si Butler ang isa sa best two-way player ng NBA parang Kawhi. Hindi ganong kalaki ang inaangat ng stats ni Butler pero kapag kailangan umiscore, gagawa siya ng paraan dun. Nangyari yan nung last season at nung 2022. Sa nakarang 2 season na nakapasok siya sa conference finals at isa naman sa finals, meron siyang average sa regular season na 21 points, almost 6 rebounds at 5 assists per game. Pagdating ng playoffs, umangat yon sa 27 points, 7 rebounds at 5 assists per game. Siya yung player na mataas ang inaangat sa stats lalo na sa defense, kasama pa doon yung leadership. Hindi rin basta-basta nagpapatalo si Jimmy Butler, iba kasi yung mentality niya sa game.